50 raw na fighter jet nagpakawala ng GPS-guided smart bomb sa nadiskubring kampo umano ng mga NPA sa Palembang, Sultan Kudarat. 3 sunog daw ng mga katawan na recover. Mabel, muling sinubukan ng Philippine Air Force ang bangis ng F-850 jet. Makaraang naghulog ito ng isang GPS-guided smart bomb sa bahagi ng Daguma Mountain Range, Sultan Kudarat Province, kung saan nadiskubre ang isang malaking kampo ng mga NPA. Ayon sa 6ID Information Office, nagkatipon ng mga NPA sa bahaging ito ng Mindanao para sa kanilang 52nd anniversary. Ayon sa mga residente, hindi kalayuan sa lugar, naramdaman nila ang malakas sa pagsabog kasabay ng pagyanig ng lupa at pagbulwak ng masaganang apoy sa gitna ng kagubatan. Matapos ang air bombing activity, na-recover ng ground troops sa blast site ang 3 sunog ng mga bangkay, 100 bandolier bags, IED components, laptop, generators, mga sunog na armas at mga dokumento. Ayon naman kay 6ID Commander Major General JB Max Uy, matapos ang ilang taon na military operation sa Daguma Range, first time umanong natumbok nila ang Far South Regional Committee Base Camp ng mga NPA na nasa napakatarik na lugar. Ayon naman sa ilang observers, sayang ang milyones na halaga ng smart bomb kung 3 lang ang napatay sa mga kalaban. Patawag ng pulong ngayong araw si Pangulong Duterte para matalakay ang panibagong strain ng COVID-19. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na iko-convene ng Pangulo ang Interagency Task Force on Emerging and Infectious Diseases. Dagdag ng opisyal, hindi naman nakikita ang pagkakaroon ng mas mahigpit na lockdown dahil bukod sa kailangan ng hanap buhay ng mga tao, nakakasunod naman aniya sa minimum health standards ang publiko. Sa ngayon, umabot na sa higit 467,000 ang kabuuang bilang ng coronavirus cases sa bansa. Sa Metro Manila, iniulat ng Octa Research na bumaba sa 0.06 ang reproduction rate o bilang ng mga taong nahahawaan ng sakit kada pasyente mula sa dating 1.12. Gayunman, sinabi ng grupo na hindi pa rin dapat maging kampante ang publiko. Sa Lunes na pipirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City ang 4.5 trillion peso national budget para sa susunod na taon. Ayon sa palasyo, nakatakdang dumalo dito ang mga kinatawan ng Kongreso. Sa ilalim ng budget bill, bibigyang prioridad ang mga hakbang kontra COVID-19, kasama na ang pagpapalakas sa healthcare system, food security at pag-invest sa digital infrastructure. Tiniyak naman ng palasyo na gagamitin ni Pangulong Duterte ang kanyang veto power sa ilang items sa panukala batay sa rekomendasyon ng Budget Department. Tumanggi si Presidential Spokesperson Harry Roque na magbigay ng detalye sa veto message ng Pangulo, pero inaasahan aniyang aaprubahan din agad ang mga ito. Pangkalahatang mapayapa ang pagsalubong sa Kapaskuhan, batayan sa report ng lahat ng Police Regional Office. Ayon kay PNP Chief General Debold Sinas, mahigpit niyang pinatutukan kung nasunod ang physical distancing sa mga pampublikong lugar sa gitna ng pandemya. Maging ang mga namamalimos sa kalye ay kanilang sinita. Nag-ikot sa police stations sa Metro Manila si Sinas noong bisperas ng Pasko. So far, ang report po ay negative. At least ito ay nagpapatunay na at least yung mga kababayan po natin ay sumunod sa direktiba ng gobyerno na at least iwas munang lumabas sa bahay at mag-celebrate na lang tayo ng Christmas sa loob ng pamamahay natin. Kaugnay naman sa ika-52 anibersaryo ng Communist Party of the Philippines ngayong araw, nanawagan si Defense Secretary Delfin Lorenzana na tapusin na ang armadong pakikibaka at sa halip ay makipagtulungan na lamang sa gobyerno. Kamakailan po naglabas ng statement si Sinas patungkol po dito kay Sergeant Nuesca. Alam nyo, mainit na issue ito. Galit na galit ang tao. Kaya nga nung ito'y lumabas at nag-trending, iba't iba ang reaksyon ng mga mamamayan. Pero siyempre, hindi mawawala ang mga propagandista ng mga komunista. Siyempre, ang ginawa nila, ipinackage nila. Ano ibig sabihin ng ipinackage? Kasalanan ng isang pulis, kasalanan ng buong ahensya. So, malupit talaga
Sa katunayan, hindi nga lang PNP ang sinisisi nila. Maging si Pangulong Duterte at ang buong gobyerno ni Pangulong Duterte. Kaya lang, wala naman nung naniwala sa kanila. Kaya eto, tinatarget naman ngayon si Sinas. At lumabas gaho ito. Dito ho nagsimula ang lahat ng gulo. Nung sinabi daw di umano ni Sinas, okay, na delikado ang pagkuha ng litrato at video ng mga krimen. Sinas. Yan ho ang headline ng GMA. Tapos, sinundan pa. Ano yung nakasulat sa baba? Hindi magandang idea ang pagkuha ng mga litrato at video sa mga kaganapan na krimen. Pahayag ni PNP Chief Debold Sinas. Siyempre, yung mga hindi naman umiintindi o hindi muna binubuksan yung buong article, react naman ng todo at galit na galit kay Sinas Quezon. Yan na nga lang ang aming sandata para hindi mag-abuso mga kapulisan. So, kanya-kanya ng reaksyon. Siyempre naman, yung iba, ginamit din ito. At nag-interview pa itong media ng mga karagdagan sa mga propagandista ng komunista. At tinanong nila, pabor ka ba sa ganito na sinabi ni Sinas na hindi maganda ang litratuhan o i-video ang ano? Siyempre, kung mali ang tanong, naturalmente, mali din ang sagot. Diba? So, react naman yung mga propagandista ng mga komunista. So, ang sinabi nila, bakit ganito? Hindi dapat yan kasi yan nga lang ang aming sandata para sa police abuses. Mga ganyan sila mga hirot, diba? Mga animal na ito. Pero pag tiningnan mo naman, okay, ang article, totoo bang sinabi ni Sinas na huwag mag-video? Totoo bang sinabi niya dinidiscourage niya na mag-video ang mga tao? Basahin natin. Pisang ko kasi, madali lang naman ang solusyon sa buhay. Ano yun? Magbasa. Ang hirap po kasi sa ibang tao, react muna bago magbasa. Ganyan ka rin ba? Tingnan natin ha. Basahin nun natin itong buong article. Ayan o. During a press conference, okay, sa paragraph 2, paragraph 2, Sinas was asked for his reaction about the public sentiment that it was good the shooting incident involving Nuesca was caught on video or else the cop could easily get away with it. Okay? Walang eksaktong tanong. Hindi nilagay dito yung quote by quote na tanong. Okay? Ibig sabihin yung verbatim o word by word, word for word. Ha? Ang nilagay lang dito ay yung sagot niyang word for word. Ano yung sagot niya? I think nasa mga tao po yun. Sa mga witness na kumukuha ng video and photos. I will not advise because very tricky yun. Baka mamaya kumukuha ka ng video tapos baka mapagbalingan ka. So sa inyo po iyon. Sa madaling salita ho, sinasabi, ingat. Ingat ka kasi pag mga ganyang incident na, tapos ikaw kasama ka pa o kasama ka dun sa eksena, ibig sabihin ikaw ay merong panig. Halimbawa dito sa sitwasyon na ito, ang kumukuha, di ba, kamag-anak nung napatay. Kung mapagbalingan siya ng pulis at habulin siya at siya rin, alam mo naman, sira yung ulo ng pulis na ito. Kung siya naman yung pagbalingan pagkatapos barilin yung mag-ina, o hindi damay ka. Ang sinasabi lang naman ni Sinas, mag-ingat. Okay? Ano pa sabi? If I might suggest, kung may mga ganitong incident we just witnessed at saka wag na tayo mag-interfere, lalo na pag armed or dangerous yung suspect o yung mga involved. Ibig sabihin, kung kumukuha ka, wag ka nang sasali. Yun ang sinasabi. If, diba, I may suggest kung may ganong incident we just witnessed at saka wag na tayong mag-interfere. Wala namang sinabing wag ka nang kumuha. Okay? Ito pa, para mas malinaw. Ito instead of having it posted sa internet, baka makuhan pa, matamper pa. Show it officially to the investigator at mag-testify ka na ikaw ang kumuha. Ayan. Ito kasi yung hindi maintindihan ng iba.
Okay? Ito yung hindi nila maintindihan. Ang proseso sa korte. Mamaya papaliwanag natin yan. Pero ang pinakamahalaga dito sa paragraph na ito ay itong naka-highlight. If civilians really want to take photos or videos, they have to make sure that they are far from the crime scene. Ibig sabihin, ang pinaka-primary concern ni Sinas hindi yung wag mong i-video, wag mong i-photo. Ang pinaka-primary concern niya ay yung kaligtasan nung kumukuha. Bakit? Okay? Kaya nga ang linaw na sinasabi niya dito, lumayo ka at doon mo kuhanan para hindi ka mahabol o sakali mag-init ang ulo ng pulis ng tuluyan at pagbabarilin ng lahat ng nasa paligid, hindi ka madamay. Yun lang naman po. Bakit? Kanyo, tandaan ninyo, sa korte, ito'y pinagtanong natin sa mga abogado na malulupit. Sa korte ho, admissible ang video only if yung gumawa ng video o yung nagvi-video ay magwi-witness siya na totoo at nangyayari yung binidi niya. Okay? Sa madaling salita, kung hindi mag-testify yung kumukuha ng video, hindi ho yan magiging part ng evidence. Ulitin ho natin para malinaw. Kailangan yung kumuha, sasabihin niya in court, etong kinukuha ko ay nagganap noong ganito, ganito, ganito. At ako mismo ang kumukuha at nakikita ko sa aking mata. Yung aking binibidyo ay totoo. Okay? So, ano ibig sabihin nun? Pinag-iingat ni Sinas. Isipin nyo na lang ito What if? Kunwari lang sa mga instance na ganito, ikaw kumukuha ka ng video, may nangyayari. Mautak yung pulis. Binaril pati yung nagbibidyo. Wala na ngayong magwi-witness doon sa nukahanan na video. Naintindihan natin? Tandaan ninyo. Okay? Hanggang walang magwi-witness na kumuha siya dun sa video ay hindi po matatanggap yan as evidence. Yan ang paliwanag ng isang lawyer sa atin. Okay?